Sumainyo ang kapayapaan. Sa Ama ang kaliwanagan, sa Kanya ang kalakasan. Tunay na ang kabutihan, sa Kanya rin magmumulayan. Sino nga ang anak niyang madidimlan, kung sa Kanya ay nananahan? Sino ang magugulumihanan, kung tuwirang siya ay nakakamtan? Halina kayo, mga mahal ko. Walang ibang Diyos na totoo na bumuhay sa bawat isang tao. Sa bawat paggupo ng kalaban, walang tanging sasandigan, tanging Diyos Ama lang. Palapit ng palapit ang araw ng paggunita ng sakripisyo ng tumubos ng kasalanan. Paano kaya mapagtitika ng tao ang lahat ng dapat ay pagtikahan? Paano kaya mapapatotohanan ng tao na tuwirang kumikilala na sa Ama ang kanyang sarili? Paano kaya mararamdaman ng bawat anak ng Ama ang pagpapahalaga niya at kahalagahan naman niya sa kanila? Mga mahal, ang pagdalisay, kung wala kang kakayahan, hindi mo mapagtatagumpayan. Ang katagumpayan, tanging Ama lamang ang maglalaan. Walang kahinaan na hindi niya mapalalakas, walang kalituhan na hindi niya mapapayapa. Halina kayo, sama-samang namnamin niyo ang tunay na kalooban niya na iangkop sa kalooban niyo, upang sa gayon, ang bawat budhing hindi malinisan ng dahil sa kanyang gulong kaisipan, tunay na mahugasan ng banal na dugo na hinandog ng Amang mahal. Mainam na hain, tunay na hain, wagas na paghahain, ang buhay na tulad ng nilalang. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, ang lahat ng may pagnanasang tupdin at gawin ang kalooban ng Ama, hindi ganang sarili niya ang tutupad, kundi ang kalooban ng Ama na siyang maghahari sa pamamagitan ng Espiritu niya. Nawa, kamti ng tao ang tunay na Espiritu na maglilis siya sa kadiliman at mag-aakay sa matuwid na daan. Sa gayon, makapamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban at makapagpapagalak din naman sa kanyang kapwa nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Bilang isang tao, nais kong ibigay muna ng Ama ang karampot niyang bahagi na pagninilay ko. Minsan ang dahil sa pagmamahala ng mga tao katulad ng matanda na nabalo, hindi pa kayang tanggapin na mawala ang asawa, nahihirapang tanggapin. Ang sabi ko, Panginoon, sadya pong mahirap mawala ang minamahal mo. Subalit, paano po magkakaroon ng katatagan ng mga gayon? Anak, kung loloobin nilang ako'y totoong kamting sa buhay nila. At kung totoo, ako ang mananahan sa kanila, sapagkat kung pagninilayan,
walang mabubuhay sa buong panahon, at huwag maging sakim na ang panahon na pinahiram kong ilang pung taon, pagkatapos ay ikalulumbay pa ng bawiin kong pinahiram. Sadyang dapat ay tanggapin ng tao na siya'y may buhay at may wakas ang buhay. At kaya pala, marapat na maaga pa lang ay maramdaman mo na siya. Makilala mo siya. Sa gayon, ang bawat kaganapang pinapahintulot niya ay maunawaan mo at makagagalak sa puso mo. Bilang isang apo kunching, napakahirap ng kalalagayan na gusto mong mabigyan lahat ng galak ang iyong paglilingkuran. Gusto mong mapalakas lahat ang iyong mga pinaglilingkuran. Subalit, lagi niyo pong tatandaan, ako'y tao ring tulad niyo. Dumarating din sa buhay ko ang mga pinagdaraanan ko na walang nakababatid kundi ang Ama. Subalit sa Kanya ko lahat, dinadaing ang lahat. Wala akong pineperhisyong tao na para doon ako magpasakit ng kalooban niya, sapagkat yun ang natutunan ko sa Ama. Yun ang binigay ng Ama. At ang hinihiling ko sa Kanya, kung papaano yung nakikita ko sa kapwa ko tao na nagugupo sila sa gayon, nawa bilang isang pinagkaloob niyang magbahagi sa inyo ng lakas, ay huwag niyang loobing ako'y makawangis sa nagugupong nilalang. Ang tanong ko nga sa Panginoon, hinirang niyo po akong di pamilya at batid niyo po sa unang buhay ko, wala akong pinakamahigit sa buhay ko kundi ang mga anak ko. Kaya nga't gagawin ko ang lahat para lamang sa mabuti nilang kinabukasan. Wala nang pinakamahigit kundi ang pamilya. Noon po, hindi ko naunawaan yung sinasabing, unahin mo ang Diyos bago ang lahat. Ipahigit mo siya sa lahat, huwag sa mga anak mo, asawa, magulang. Ang sabi ko noon, paano mong ipapahigit pa ang Diyos? Hindi ba siya nga ang Diyos? Dapat siya'y nakakaunawa dahil mahal ko yung mga binigay niya sa akin. At siya rin ang nagsabi, mahalin ang pamilya, buklurin ang pamilya. Di po ba? Ang ibig palang sabihin ng Ama, na huwag mong ipapahigit ang mga pamilya mo sa Kanya. Sa pagtitiwala mo sa Kanya, sa paniniwala mo, sa pagtanggap mo sa Kanya, siyang magbabago ng damdamin mo at kaisipan na lahat ay lalagak mo ang pamilya mo sa Kanya, sapagkat siyang bumubuhay, nagpapagaling. Kaya maliwanag ko pong sinabi noon, paano ang pamilya ko? Subalit, sa pinagkaloob niyang pangunawa, na dumatal ang takda, kailangan kong tuparin ang misyon, kailangan sumunod ako sa atas, na hindi pwedeng may dahilan ka, bata pa anak mo, may dahilan ka, ang apo mo walang bantay. Kaya nga't inangkupan niyang bawat isa ng antas-antas. Subalit nagpupuri po ako sa Ama at nagpapasalamat. Kung hindi niya ako pinatatag, hindi nga pala maaring idahilan mo ang apo mo, ang anak mo, sapagkat siya nga ang mangangalaga sa kanila. Ngunit hindi hinihingi ng pagkakataon na ngayong kinakausap kayo ng ganitong parang naguulat, ay tularan ninyo, kundi pagnilayan ninyo. Kanino ka ba hihingi ng lakas? Hindi ba't sa Kanya? Kanino ka hihingi ng talino? Hindi ba't sa Kanya? At ang mga bagay na yaan
kapag nasuri mo na malaking pagkukulang na halimbawa, wala kang oras makinig sa kwento ng anak mo, sa kwento ng mga apo mo, sa kwento ng asawa mo, sapagkat hindi ka na maaring maging tulad ng taong nakikinig sa kwentong tao at baka matangay ka. Katulad ng halimbawa, may susumbong sa iyo na, ba't naman ganun si ganyan? Hindi mo yung palalalain, kundi sasabihin mo, anak, sadyang ganyan ang tao. Hindi ka tulad sa pagkatao mo, bakit? Ganyan, ganyan. Magwawala ka. At anin mo na lang, iganti mo yung anak mo. Subalit, kapag nasa larangan ka ng paglilingkod sa kabanalan, may gaan sa kalooban kahit yung apo mo'y inaway. At ang pangunawa mo'y naririyan para masabi mong huwag kang lalaban. Napakahalaga po nito. Sapagkat kung hindi mo damdamin at kaisipan yaon, hindi mo nga kayang tupdin. Kaya't ito ang hinihingi ng Kristo, ang maunawaan ang kaloob niya sa tao at matanggap niya ang pinahagi niya sa mga tao. Sapagkat kung hindi nga maunawaan at hindi matatanggap, tunay na kahirap magpatawad sa kapwa. Lalo tigit kung alam mong wala kang kasalanan. Lalo tigit kung lahat ay ginagawa mo na. Nabatid mo para sa iyo, yun ang tama at mabuti para sa kanila. Kung gagantihan kang baliwala lamang, tunay na masakit nga sa iyong kalooban. Subalit, napakabuti ng Ama. Walang hirap, walang sakit ng kalooban. Wala kang mararamdaman, kundi ang siya'y tuwirang manahan at mithiid mong siya'y makapanahan. Kaya't napakahalaga ng pagtanggap at pagkilala. Naway huwag niyong pagsawaan. Maniwala man kayo't siya hindi. Tanggapin man ninyo at hindi. Magsuri man kayo o tumanggap na pagdaka. Niloob ng Panginoon na ako po'y magbahagi bilang tao sa inyo. Na kung ang pagkakamali nga ng kapwa mo ang siyang susuriin mo, tunay na mahirap magpatawad. Anak mo ang sinaktan, ang kalooban, ang karangalan. Sadyang napakahirap, subalit dahil may Diyos. Yung hindi mo gustong maganap sa buhay mong pinahintulutan, kaparaanan niya yaon upang mapakita niya sa iyo, may gagawin siya sa iyo upang